Ako po si Madam Auring ng Pilipinas na marahil ay kilalang kilala nyo sa pagiging famous ho as a fortune teller. At ngayon po ay napapanahon ng eleksyon at kami pong mga Pilipino rito ay napaka-busy ho rito sa ngayon. Hallelujah, hallelujah, sumainyo ang Panginoon. Red alert na naman ang military. Bakit? Maaaring magkaroon mukhang kumikilos na naman ang mga military at maaaring magkaroon ng isang kudeta na naman. Ganun po, para mga nakabingit tayo sa kapahamakan kung ano ang mangyayari sa ating bansa. At ang sinasabi lang po ng ating arsobispo, una, mga kapatid, kung kayo po sa inyong pagboto, gamitin po ninyo ang batayan ng una po katotohanan. Kung sino po siyang totoo, siya po ang iboto. Sasabihin natin, meron naman po sinasabing katotohanan yung isang pali, meron naman sinasabing katotohanan yung kabilang pali. Alin katotohanan na pipiliin ko? Mali po at pagtingin na yun. Ang katotohanan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 pali. Kunin po ninyong lahat. Isama po ninyong lahat. Yun po. Sa pagsasama-sama ng lahat ng ito, ang katotohanan. Para pa tayo nakikita ng itlog. Itlog ko na lang. Pustahan kita, Ramon itong madaog. Sus, direct madaog. Ayan o, kaya nung ikukumpara kan kuwang kan danding. Kahino ko ito mo sinisiring. Danding kuwang ko. Kandato ka presidente, kan parabulang natin ito. Ay, di rin Ramon mitran sinisiring ko nga. Ay, Kung kandidato ka presidente, ini nga ako man ka Ramon. Di rin kahit mga kuwan, mga politiko, manok ka. Ano klaro ano pa rin o? Manok yun na itong ginarag tubang di rin politiko. Ino ko na itlog, tabi kayo dyan. King extra. Ano yung nakasulat doon? Nakasulat. Ano ba yung nakasulat yan? Nabasa? Hindi na natin malalaga. Lalaki yung ito. Selfie na nakiayaw pa sa amin. Kay Miriam, matalino si Miriam, pero ang diferensya sa kanya ay masyado siyang brutal. Kay Danding Kuang ko naman hanggang sa ngayon hindi natin masasabi dahil dala niya pa rin yung pagiging business minded niya na lahat kung pwede madala makakuha niya lahat yung ibang kumpanya. Imelda talagang wala ng kredibilidad. Bago siya dumating dito, nasa stage pa siya, sinasabi niya na
pag pabalikin lang siya rito sa Pilipinas, hindi siya makikialam sa politika. Pero pagdating niya rito, unang-una siya nag-file ng kandidacy niya. Tapos si Ramos naman, okay, okay naman ang performance niya kay Tita Cory. Pero sa tingin ko, mahirap gampanan ni Ramos ang pagiging presidente dahil nag-umpisa siya sa military. Si Mitra, naranasan na natin kung paano maghirap sa Kongreso ang tao. Tingin nyo, sinong mananalo? Ay, hindi natin masasabi, kanya-kanya makinarya yan eh. Pagandahan lang ng makinarya, pagalingan ng makinarya yan. Hindi madadala sa pera ngayon ng mga tao dahil ang tao medyo marunong na ngayon eh. Bibigyan mo ng pera, tatanggapin yan, pero hindi ka rin iboboto. Sino yung boto? Sa akin si Salonga at saka si Pimentel. Pareho ang issue nila, magandang issue nila sa bases, sa foreign debt natin, pati sa mga labor natin. Okay ang mga issues nila. Ang strategy na sa lugar ay sharing the world para sa bayan. Ang kasarap pakinggan sa kaina. Ang problema ng Barangay Strategy ay kung tututuhanin niya, ibalik. Kakayanin ng ipatupad ito sa harap ng isang Senado at Kongreso na hawak ng mga mayayamang na sindero, komprador at kapitalista. Papayag kaya sila, ang mga sindero ito, ang mga kapitalista ito, ang mga komprador nito, na ibigay ang lupa sa mga nagsasaka. Papayag kaya sila tumanggap ng profit sharing ang mga magagawa. Wawasakin kaya nila ang mafia o ang artan sa bigas, asukal, opera at iba pa na hawak ng mga pamilya at ang sumusuporta sa kanila. Malinaw ang basic effect ng Barangay Strategy. Wala namang solusyon sa ating kahirapan. Wala namang solusyon sa kaganap ng kanilang hanap buhay. Wala namang solusyon. Pinakas natin hindi marinig ng mga kandidato. Isa pa. Evolusyon. Hindi eleksyon. Logo daw. Actually, nag-umpisa ako ng nga pala yung pagiging psychic ko when I was 8 years old, no? And then, 8 years old ako, lahat ng sinasabi ko rin sa mga neighbors ko, lahat, nagkakatotoo lahat. Pag sinabi ko merong mamamatay, merong namamatay talaga yung mga kapitbahay. Tapos,
Pag sinabi ko namang something na may magandang darating dyan sa ating laoban, ganyan, o kaya meron tayong kainan dyan, nagkakatotoo lahat. Ngayon, yung bata pa ako, napagkamalang kami tuloy na mangkukulam ng mga panahong yun. So ang mother ko walang ginawa sa akin, di paluin ako, hagupitin ako dyan. Sabi gano'n, tumigil ka na nga dahil sa napagbibintangan na tayo, mangkukulam tayo rito. Para malaman ko na yun din yung nakita ko. Para malaman ko na yun din yung nakita ko. Umakit ako dito, tapos binuksan ko tong ilaw. Pagbukas ko, nandiyan na siya sa harapan ko. Tapos, dito sa lagyan oo, dito siya. Tapos ginanon, pag ano, paaka pang gagawin niya sa akin eh. Eh kung medyo malayo yung distansya niya, hindi niya ako nayakap, sumagi lang sa akin, pinakapakpak niya, ganun. Dito kayo Tapos sumakbang pa akong ganyan, saka ko siya binalyang ganun. Pagbali akong ganun sa kanya, nabuwal ako. Pagbuwal ko naman, nakaiga na ako, lumipad na siya, tumama ako dyan, oh. Tudid ako din sa sirniyo. Hongin, ibagad, ipaman to na hangin kun ako pa na nito. Kuhan daon. Ampong pa ako ano man? Unang bug. Inilagaw na ako. Ipadayon na lang. Ang pagangad ko. May aswang. Hala, pandurang pa ko. Inuman nga mayor ang makakasubad. Ang akong nabuhat. Ba, permi 50 kalitsyon. Ang akong inaasal. Kung na kaniya mga taga-national government. Nasingira, nga bilib ko dira akon. O siyempre, pilipiraan pupus na buto. Sanglit mga kasangkayan ko! Igbutar ako niyo! Igpadayon ako niyo! Pagimuha nga mayor! Kay base ko igpadayon! Itapayan! Nga ginihimo ko din eh! Parang atong bungto! Labas, Nesto! Labas! Labas, Nesto! Labas! Labas, Nesto! Sinay? Siyempre. Ayan ha, New York yan. Ay, New York? Oo. Wow, New York State. Siguro yung ano to, sa Luneta. Baka nandito ako. Ako rin po na si Madam Auring na inyong lingkod ang nagpredict ho sa pamilyang Marcos noong panahon ho ng 1986. Nakita ko ho noon sa aking vision na sila ay mapapaalis ng Pilipinas. Sila ay mapapaalis ng Pilipinas. Sinabi ko rin po na mananalo po ang si Presidente Marcos at subalit ang nakikita ko sa vibration ko ay babae ang mapupunta sa posisyon. Ang sabi daw, yung mga sapatos daw ni Imelda, pinagsusuot daw ni Cory. Yung mga pamabango daw ni Imelda ay ginagamit daw ni Cory. Kaya daw, ang bango. Para akong may kutob na ang boto ni Imelda ay ibibigay kay Juanco. Kasi naaano na si Imelda parang mahina na. Kahit naman Si talaga. Daddy malakas para. Kahit naman talaga Kasi isa lang naman yun sila. Hindi, sa totoo lang talaga Ate Sel. Basta man inalayas mo na. Kahit mag-umiyak siya sa... Naku, walang mayayari. Hindi siya mananalo. Buhos niya po ang lahat ng pera. Ewan ko lang. Buang na lang ipuboto pa sa kanya.
yan, manalo si Imelda. Bakit to? Ha? Eh, nandito na, lumipat ako kay Danding eh. Eh, kung hindi ako lumipat, manalo siya. Eh, lumipat ako. Lumipat ka kayo? Oo, lumipat ako. Hindi na siya manalo. Hindi masama. Bakit to kayo lumipat? Walang pira eh. Nagugutom na pas mo. Biro mo mulang campaign. Ay, ay, ay. Bakit si Danding Huba ay may pera? Eh, wala rin. Pero sige lang. Sino ang presidente mo? Totoo ba yan? O, totoo. Totoo yan. Hindi na lang Hindi ko na pwede mo. Totoo na to. Totoo ba yan? Gato mo! Walang ilaw, oh. Gago talaga to si Randy. Meron yan. Sino nga daw presidente mo? Walang ilaw, Sonny. Yung pula na kailangan tulawin niya. Meron nga eh. Madilim eh. Maganda na lang ngayon mga voluntary. Bakit ha? Tutulong ka lang naman. Dali, huwag ka na humagad kang magkaroon ka. Mahalaga yung makaboto ka. Makakatulong sa'yo. Sino ang iboboto niyo? Si William. Bakit ha? Ha? Bakit? Sino? Siyempre, titingnan natin yung makatulong. Imelda. Hoy, itong Pang-iwi ka. Isang volunteer lang, walang bayad. Kaya, mahirap pala walang kwarta presidente eh. Si Imelda, walang kwarta, pero dito pa rin kami. Ganyan ang mga KBL. Sino ang iboboto niyo? Kaboto na ba kayo? Boto pa lang. Mahirap pa? Medyo. Ngiti lang, ngiti. Laki natin ko rin mata ha, para makita natin yung dato ha. Makita natin kami naman, guwapo. Sinabi na sa pintuan, hindi ka marunong magdisiplina dyan. Umalis ka dyan, hindi dyan. Hindi ka marunong. Sino ang presidente niyo? Laban sa presidente. Laban. Ay, tuwa. Isa na lang sa akin. Lanas inunok sa ano. Ganas? Sabi ni Baba eh. Malakas ang vibration ko na ito pong si Eddie Ramos, ang susunod nating presidente po. At sa akin pong pagtingin ho, talaga matagal na ho, hindi pa ho sila kumakandidato o nakikipaglaban sa larangan ng politika dito sa atin as sa presidente, ay ito na po ang malakas kong vibration. Destiny po ni Eddie Ramos po ang maging presidente. Kung ito po ay wala lang magiging aberya ho, like kung mamamatay siya, o dili po kaya ay walang mangyayaring dayaan. Next balot. Ito balot ha. Next, President Salonga. Vice President Erap Estrada. No congressman. Wala siyang congressman ha. 1, Senator. Bumoto na ang Pilipino. Ito ang hatol ng bayan. Ay garata ng hatol ng mga taga-Bacolod. Hatol ng Bacolod. Andy Delgado, go ahead. Unofficial partial results 12 precincts mula dito sa dalawang barangay ng Bacolod. On the presidential race, Cojanco got the score of 7, Laurel 0, Marcos Emelda 0, Mitra Fernan Mitra 3, Ramos Fidel 11, Salonga 0, Santiago Meriam 31, 3-1.
mabigat pong kalaban ni Fidel Ramos ay si Miriam Defensor. At ang pumapangatlo po sa aking vibration ay si Danding Cuangco, at Mitra, at Imelda Marcos. Papasa silang dalawa. Nakain siya. Ito natutulog siya, yung teacher. Natutulog, nakikinig naman ako, nakaupo ako dito. Papahinga lang. Papahinga lang ako kasi masakit ang ulo ko. Pero wala namang ano yun dahil nakakita naman silang, pinakita naman. Ako, wala namang at saka nakikinig ako. Walang daya, walang iniisip na nagdaya. Pero kung maganda, ba't sisirain nyo? Pinapatuloy natin. Kaya kung hindi na kaya, pwede naman ipahinga eh. Kasi meron din ho, Commission on Election ho, magpaansyat doon kung talagang yan ay kamalian. O, sige, ako. Parang hindi ko na kaya, nahihilo ako. Ano pong 5:30 ng umaga, si Kagawad Arthur Ison pumasok po sa polling place at pinatigil po ang counting po ng baluta na wala pong pahintulot sa poll chairman o kaya sa kumilik po. Siguro, ang eleksyon dito matatapos ng hapon. Dahil sa mayroon pang mga kulang-kulang 100 na baluta na hindi pa nabilang, aabutin pa ng 8 oras ang pagbibilang. Kaya mga 60 anyos na siguro ito hiya. Ang kandidato man rin sinisiring, inigan nga manok, pakugnot na siguro ito unod. Ano man diferensya ito, ida dito manok kung patay na, pareho la ito ra, kuhang karni. Nakatilaw na kami itong linuto nga, sinisya nga pinikpik. Nauna itong pinikpik? Paborito ko ito. Itong luluto bang pag-iyaw sunong ito, itong unod, ay itong dugo, nasa loob mo dati unod. Salit, marasa pag kinaunod. O ngayon, Marasa siguro kung may sunod nga kabayas nga ni Luya. narinom kita pa rin. Ano nga nagtitinok ka? Ay, ganito rin, ito magkinuok. Napuot ka duri luyo, pasti lang ginuok ko. Bangin labagan ako ang kanin kaperdin ni mo manok. Ayan. Awa, anay. Undang-undang na yung erig na manok doon. Kinukumbida ka muna mon. Media Plaza. Sino dito plaza? Amateur dito, amateur. Ay, loko-loko. Magpipiniloso po ha? Pili ito, Pili, kaya mapapagala kami yun din eh. Basta ito rin PE din yung barangay ka nagkikita. Wala ito mga maro yung PE. Ito na yung informasyon nga mahatag ang gobyerno at sundalo. Wala kami informasyon kay... Dili ito ko sila, dili, Brad, dili ta, dili. Malayo. May mga bunyog ka, may bunyog ako. Ikaw. Anong kuhanin na bunyog? Buat to. Dili, ikaw, Brad. Ano daw? Nainom ka po, Buat. Masisya sa mapait. Buat. Hari dalam di
ang tunay na pamahamak talaga. Kaya ako, hanya na nga eleksyon, nagproba ng pagkandidato. Bisan ako baga natuod nga, di na karigara, di rin pwede pagdaog itong waray kwarta. Na perde ako to kay taman nga ni, itong mga tao, pero kung pagkaguna-hunaon mo, madaog kagod. Kay waray mo kinakad to nga tao nga di rin matang duhay mo. Bisan nga nito ni mo paryente, dahil itong nakakakita na nga ng kwarta, nabaliktad gud gihapon. Binabalik yagod itong era butos. Bisan paryente mo. Kaya nakausa ako dito sa nga baryo, damong durutak paryente. Kumagaya po, sobra 50, puro ko't pinangad to, pero duduhala na akong butos. Ulang luwat, usa nga napailawig yung kinabuhi. May ada ko uncle, tatay ni Judge Clemente, nga pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, masakit. Pagka Domingo, mag-uupay. Pero, hapamati ko sweldo yung mayor nga makakapustan tag 200,000, marapit nga mayor. Kawatan ito. Di ba? Hain tao nga mapustay 200,000 burog lang katapos mayor ka lang. Kapag ang tao ay isang halimbawa magnanakaw at siya'y isang tao mayaman. At kung siya'y nagnakaw, lalo na po mula sa kahirap, yung tao mayaman na yan, ang sinasabi ng turo ng simbahan, dapat isa-ulit niya ang ninakaw niya sa mahihirap. Pagpapaalala ko lamang ho, sapagkat ito ho ay prediction lamang, nakikita ko ho na ang ating unang ginang na Imelda Marcos ay parang nakikita ko na maaaring magkaroon siya ng air crash. Ang pagtatagumpay ng Marcos ay muling babalik sa aking vision at nakikita ko rin ho na magbabalik ho ang Marcos regime. Pero ang nakikita ko sa year is year 2000. Year 2000, babalik sila. Ang nakikita ko sa vibration ko, tanging kaisa-isa anak na si Bongbong Marcos ang hawak ng pangmatagalan. Nakikita ko rin yung mga pag-irap ng bulkan, marami pa rin yan. Puputok uli ang Taal Volcano at ang Mount Pinatubo. Nakikita ko rin na maraming anak ang mga bulkan na magsisilabas, subalit ito ay makukontrol. Ang nakikita ko pagkatapos ng eleksyon, ang relasyon natin sa Amerika at tungkol naman sa ay mapapaganda ang relasyon natin sa Amerika. Ngayon, ang nakikita ko sa problema na sinasabi na base
na ito ay kung magtatagal o hindi sa Pilipinas, ang nakikita ko pa rito yung kapag nanalo si Ramos, ito ay, sinabi ko nga, it will be forever stay in the Philippines. The damage at Clark was so extensive, the Air Force decided not to rebuild the base. Subic Bay was also heavily damaged, but the Navy decided it was too valuable to abandon. Millions were spent to make it operational again. But less than 6 months later, the Philippine Senate refused to renew the Navy's lease, effectively ending America's 100-year military presence in the Philippines.